Ito ang tunay na kwento tungkol kay Jesus na nabuhay 2,000 taon na ang nakararaan. Hindi namin talagang alam kung paano natuklasan ng mga bata ang tungkol kay Jesus. Pero maaaring ganito yun. May nakakita ba sa inyo? Wala. Ikaw? Palagay ko wala. O sige, tayo na. Kahit ano pa sabihin mo, basta naniniwala ako sugo ng Diyos Jesus. Dahil gumagawa siya ng himala, malay mo, magic lang yun. Oo nga, paano mo may papaliwanag yun? Yun na nga, Joel, hindi ko na kailangang paliwanag. Ang himala ay mga bagay na Diyos lamang nakakagawa. Ibig mong sabihin tulad ng pagpapagaling sa isang bulag? Oo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ako naniniwala. Sarah, ano ginagawa mo rito? Nakalimutan kong pakainin ang asno ko. At nang marinig ko kayo nag-uusap tungkol kay Jesus, gusto ko malaman ang pinag-uusapan nyo. Anong alam mo tungkol kay Jesus? Marami! Kilala ng lola ko ang nanay niya si Maria at ikinuwento niya sa akin ang tungkol kay Jesus kung paano siya ipinanganak. Talagang napakagandang kwento. Si Maria ay taga Nazareth. Dalaga pa siya noon, pero malapit na siyang ikasal kay Jose. Isang araw, pinapunta ng Diyos ang anghel si Gabriel kay Maria. Huwag kang matakot, Maria, pagkat kinalulugdang ka ng Diyos. Maglili ka at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Paano mangyayari? Dalaga pa. Pasa sa iyo ang Espiritu Santo. Dahil dito'y tatawagin siyang anak ng kataas-taasang Diyos. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Natakot kaya si Maria sa anghel? Kung ako kakausapin ang anghel, matatakot ako. Anong nangyari? Mga taga-Nazaret, ayon sa kautosang ipinalabas ni Iniutos Augusto ng pamahalaan na ang lahat ng lalaki ay pumunta kung saan sila ipinanganak at magpalista. na nasasakupan ng Galilea at Judea ay dapat magpatala sa Kaya isinama ni Jose si Maria sa bayan ng Bethlehem. Doon kasi siya ipinanganak. Pagdating nila doon, ang daming tao at ang lahat ng bahay panuluyan ay puno na. Ang lugar na nakita ni Jose ay ang kulungan ng mga hayop. Tulad ito? Katulad nito. At nang gabing yon, ipinanganak si Jesus. May ilang mga pastol sa burol na malapit doon. Inaalagaan nila mga tupa nang bigla sila nakakita ng anghel. Sa araw na ito, isinilang ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Nagpunta agad ang mga pastol para makita ang sanggol. Nakahiga ito sa isang sabsaban. Isipin ninyo, inilagay nila ang sanggol sa isang sabsaban tulad ng kainan ng asno ko. Di nagtagal, dinala ni na Maria at Jose si Jesus sa templo, dito sa Jerusalem. Nakilala nila doon si Simeon, isang taong nagmamahal sa Diyos. O Panginoon ko, kunin mo na ang iyong lingkod ayon sa iyong mga salita. Ipinangako kasi ng Diyos kay Simeon na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita si Jesus. Nakita ko na ang iyong pagliligtas. Ang batang ito ay pinili ng Diyos. Pagpalain nawa kayo. Ang sanggol na yon ang siyang pinili ng Diyos para siyang magpatawad sa lahat ng mga tao. Kahit saan, sa lahat ng inisip, sinabi at ginawa nilang mali, na ang tawag ng Diyos ay kasalanan. Naging sanggol si Jesus. Tapos malaki na agad. Hindi pa siya naging bata? At narinig lahat ng naroon ang tinig ng Diyos mula sa langit. Sabi ng Diyos, ito ang anak kong minamahal na labis kong kinalulugdan. Nagpunta si Jesus sa templo at nakipag-usap sa mga pinuno at mga guro. Hanga-hanga siyang mag-usap. Kanino anak ang batang ito? Taga Nazaret po siya. Akala po namin kasama namin siya.
Magpasensya na kayo sa kanya. At saka umuwi si Jesus kasama ng mga magulang niya. Habang lumalaki siya, lalo siya nagiging matalino. Dapat tuwirin ang mga daang liku-liko at ang mga bakubakong daan. Isang araw, ay pinuntahan ni dapat Jesus patagin. ang pinsan niyang si Juan na nagbabautismo. Binabautismohan ni Juan ang mga taong gustong sumunod sa Diyos. Binautismohan din niya si Jesus. At narinig lahat ng naroon ang tinig ng Diyos mula sa langit. Sabi ng Diyos, ito ang anak kong minamahal na labis kong kinalulugdan. Anong ginawa niya pagkatapos? Nagpunta siya sa mga bayan at nagturo tungkol sa Diyos. Kumusta? Kumusta? Bumalik si Jesus sa Nazareth, kung saan siya lumaki. Isang araw, nagpunta siya sa bahay-sambahan. Hiniling ng mga pinuno na siya ay bumasa mula sa kasulatan. Binasa ni Jesus ang tungkol sa plano ng Diyos na pagpapadala sa kanya upang lahat ng tao ay makasama ng Diyos magpakailanman. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin, pagkat hinirang niya ako upang mangaral sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag na lalaya ang mga bihag at makakakita ang mga bulag, at palalayain ang mga naaapi, at ipahayag ang gagawing pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. Mahusay siyang magsalita. Oo nga. Mula yan sa isinulat. Sama anak niyo si Carpintero. Siyang peta. Mahusay siya. Magaling siya din. Naganap ngayon ang kasulatang ito, habang inyong narinig. Natupad ang kasulatan? Ang Mesyas lamang ang makatutupad niyan. Paano nangyari yun? Pero may nangyari pa. Nagpunta si Jesus sa lawa ng Galilea. Pumunta kayo doon sa laot, at ihulog ang inyong mga lampat upang manghuli. Guro, halos magdamag kaming ng isda. Pero wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, susundin ko yung pinagagawa ninyo. Santiago! Juan! Ang dami! Ang dami nito! Santiago! Juan! Tulungan nyo kami! Ang dami nito! Dali! Marami ring huli ang lambat namin! Napakaraming isda! Palagay ko, noon lang nalaman ni Pedro na si Jesus ang anak ng Diyos. Pero natakot si Pedro dahil sa siya'y isang makasalanan. Hindi niya maintindihan kung paano si Jesus na banal at makapangyarihan ay matatanggap ang tulad niyang makasalanan. Lumayo kayo sa akin. Ako'y makasalanan. Huwag kang matakot. Uuwi na ako. Ako rin. Uwi na ako. Ako rin. Paalam. Sa susunod ulit ha. Paalam. Saan ka galing, Benjamin? Sumama ka na naman sa barkada mo, ano? Opo, tatay. Naroon ba si Caleb? Opo, tatay. Sinabi ko na sa'yo, ayaw kong sumasama ka sa batang yun. Pero tatay, Alam mo namang naniniwala ang tatay niya sa mga kwento tungkol kay Jesus. bakit po naging mali yun? Naniniwala tayo na magpapadala ang Diyos ng makapangyarihang hari. Yung tatay ng kaibigan mo ay naniniwalang ipinanganak sa sabsaban na yun ng hari. Pero, paano po kung tama ang tatay ni Caleb? Hindi, Benjamin. Tama na ang pag-uusap natin tungkol dito.
Opo, tatay. Siya'y tawagin habang malapit pa. Ang masama ay magbago ng gawain at maling isipan. At siya'y magtatamo ng kapatawaran. Ikaw ay lilisan ng may galak at kapayapaan. Makinig kayo! Alam niyo ba ang nangyari kanina? Ano Sige yun? na! Nagtuturo si Jesus sa templo tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Nagsisiksikan ng maraming tao sa loob at marami pa naghihintay sa labas. Lahat gusto siyang makita. Jesus! Nakikiusap ako. Iligtas po ninyo ang aking anak. Ginoo, maawa ka. 12 taong kulang pa lamang siya at naghihingalo. Ginoo, sumama ka sa akin. Jairo, ikinalulungkot ko. mo na, Jairo. Jesus! Patay na ang iyong anak. Huwag mo nang abalahin ang guro. Huwag kang matakot. Manalig ka at siya'y gagaling. Ano niya? Anak, bangon. Bigyan niyo siya ng makakain. Talaga? Nagawa niya yun? Oo! Para nga siyang hindi nagkasakit eh. Sabi ng tatay ko, may kaibigan daw si Jesus na masasamang tao. Sabi niya, masasama raw ang kaibigan niya. Totoo yun. Pero yun ay dahil mahal ni Jesus sa lahat ng tao. Kahit sino ka pa. Ikinuwento sa akin ng tatay ko tungkol kay Mateo na taga-singil ng buwis sa mga tao nagpupunta rito sa Jerusalem. Sumunod ka. Si Mateo ay isa sa 12 taong pinili ni Jesus na maging alagad. Sila ang matalik na kaibigan at palaging kasama at katulong ni Jesus sa pagtuturo tungkol sa Diyos. Si Simon na tinatawag din Pedro, yung kapatid niya si Andres, si Santiago, si Juan, si Felipe, si Bartolome, syempre si Mateo, si Tomas, yung isa pang Santiago at isa pang Simon, si Judas na kapatid ni Santiago at si Judas Iscariote. Paano mo natandaan lahat yan? Matalino kasi siya. Akala mo lang yun. Ang totoo, bobo ka. Hindi! Kasing bobo ka ng asno mo. Iyabang mo, kaibigan ko yan! Sinong mayabang? Sino? Pigilan mo siya! Talaga? Sino pipigil sa akin? Ikaw? Ikaw? Away! Yan! Kaya mo yan! Suntukin mo! Sapakin mo! Yan! Laban! Yan! Kaya mo yan! Gulo niyo? Aray, masakit po. Lalong sasakit yan pag di natin nilinis. Anong nangyari? Nakipag-away po siya. Tinatanong ba kita, Leia? Sorry po. Nakipag-away po kay Caleb. Nagtalo po sila tungkol kay Jesus. Kasama po niyang barkada niya kina Sarah. Sinabi ko na sa'yo, wala kang mapapala sa pakipag-usap tungkol sa Jesus na yan. Hindi siya ang hari natin ngayon at kahit kailan. Pero tatay, sa tingin ko po, maaaring siya nga po ang anak ng Tama na! Diyos. Baka naman masyado kang mahigpit sa bata. Hindi naman siguro. Pero malapit nang matapos yun. Nabalitaan ko na may isang traitor sa mga tagasunod ni Jesus. Kung totoo yun, mawawala na tayo ng problema sa kanya. Ibigin ninyo ang inyong kaaway
gawa ng mabuti ang galit sa iyo. Pagpalain niyo sila na sa inyo lumalait. Ipanalangin ang walang tiwala sa iyo. Pag sinampal ka sa isang pisngi, iharap pa rin ang kabila. Pag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong damit. Bigyan ang humihingi sa iyo. At pag kinuha ang ari-arian mo, huwag mo nang bawiin pa. Gawin niyo ang ibig niyong gawin nila sa iyo. Gusto ko siyang makilala. Sa palagay mo, siya kaya ang Mesyas? Anong ibig sabihin ng Mesyas? Pinag-uusapan nila sa templo. Ang Mesyas ay tagapagligtas. Halika, sundan natin siya! Ang sarap ng pagkain. Naniniwala Ang dami niyang ginawa ng alak. Hindi ako paniwala kami roon. Anong ginagawa niya rito? Hindi ko alam. Kung propeta ang taong ito, ay dapat alam niya na makasalanan ng babaeng yan. Hindi may tatago sa kanya ang uri ng kanyang pamumuhay. Kilala ko ang babaeng to, Simon. Makinig ka sa akin. May 2 taong nagkautang sa isang tao. 500 ang isa at ang isa ay 50. Nang di sila makabayad ng utang, sila'y kapwa pinatawad. Sinong higit na iibig sa kanya? Yung pinatawad na mas malaki ang utang. Tama ka. Masdan mo siya. Nang dumating ako sa bahay mo, di mo nilinis ang mga paa ko. Ngunit siya, binasa niya ng luha mga ito at pinunasan ang kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan. Ngunit di siya tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Di mo binuhusan ng langis ang ulo ko. Ngunit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Sinasabi ko sa iyo, dahil sa laki ng pagmamahal niya, pinatawad na siya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti, kaunti rin ang pag-ibig. Pinatawad ka na. At ika'y ligtas, umalis kang payapa. Kargahin niyo ako! Dito ka sa balikat ko. Yan. Oh, nakikita mo na ba? Nakikita ko na, Jesus! Totoo nga, siya nga ang propeta! Jesus! May magsasaka na naghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. At tinuka ito ng mga ibon. May mga nalaglag sa batuhan. At nang sumibol, natuyo agad dahil sa kawalan ng tubig. May mga nalaglag naman sa dawagan. At nadaig ang mga binhing tumubo at nasakalito. May mga nalaglag sa mabuting lupa. Tumubo ito at nagbunga ng tigi-100. Ito ang ibig sabihin ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing nalaglag sa daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis ang salita sa kanilang puso upang di sila manalig at maligtas. Ang nalaglag sa batuhan ay yung mga masayang nakinig ng salita.
Ngunit walang ugat. Naniwala sila ng sandali. At nang dumating ang tukso, natisod sila. Ang sa dawagan naman ay yaong pagkarinig. Ngunit di nagtagal, sila ay nadaig ng alalahanin at yaman at kalayawan. Kaya't di nahinog ang kanilang bunga. Ngunit ang mga binhing nalaglag sa mabuting lupa ay ang mga nakinig ng salita at may mga pusong tapat at masunurin, nagsikap at nagbunga. Mamamatay kami! Jesus! Malulunod kami! Tulungan mo kami! Malapit tayo! Minalaalon! Puri ng Panginoon! Tayo! Salamat! Wala nang bagyo! Bigay ng Diyos! Nasaan ang pananalig niyo? Gusto ko ito. Magkano ito? Nathan, Nathan! Alam mo, darating si Jesus! Dito sa atin? Doon sa labas ng lungsod. Halika, punta tayo! Oo, tara! Pasensya ka na sa akin na, Benjamin. Sorry ah. Okay lang. Guro, paalisin mo na sila upang makapunta sa mga nayon sa kabukiran na malapit dito para makahanap ng pagkain. Masyadong liblib ang lugar na ito. Bigyan niyo sila ng makakain. Ngunit meron lang tayong 5 tinapay at 2 isda. Sambahin ka, O Panginoong Diyos at Hari na nagbibigay ng tinapay mula sa lupa. Himala! Ako! Naniniwala ka na bang si Jesus ang anak ng Diyos? At saan ka galing? Sasabihin ko po ang totoo. Nagpunta po kami kay Jesus. Bakit? Hindi po ako makapaniwala kahit nakita ko na po mismo. Pinakain po niya ang maraming tao sa pamamagitan ng 2 isda at ilang tinapay. Anong malay mo, Jonathan? Baka siya na nga ang Mesiyas.
Ano ka ba? Huwag na huwag mong paniniwalaan yan. Ano ang aming gagawin? Anong sinasabi ng kasulatan? Paano niyo ito paliliwanag? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ka. Gawin mo ito at ikay mabubuhay. Sino ang aking kapwa? May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwan na halos patay na. Nagkataong napadaan doon ang isang pare. Nang makita niya ang tao, lumihis siya ng daan. Isang Levita ang naparaan din doon. At nang makita ang tao, lumihis din siya ng daan. Subalit may isang Samaritano na napadaan din doon. Nang makita niya ang tao, naawa siya. Nilapitan niya ang tao at binhusan ng langis at alak ang mga sugat. Isinakay sa kanyang asno at dinala sa bahay panuluyan para doon alagaan. Kinabukasan, binigyan niya ng pera ang may-ari. Sinabi niya, alagaan mo siya at kung kulang pa yan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Alin sa tatlong ito ang naging kapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Yung pong tumulong sa kanya. Gawin niyo rin yun. Hayaan niyo lumapit sa akin ang malilit na bata. Huwag niyo silang bawalan pagkat sa tulad nila ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sino mang di tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad ng isang bata ay di makakapasok doon. Sino mang tumatanggap sa batang ito ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyo ay ang pinakadakila. Ay, anong nangyayari? Si Jesus na taga Nazaret, dumadaan. Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Gusto kong makakita. Makakakita ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Tunay na propeta ang taong ito. Panginoon, iligtas mo ako. Panginoon, iligtas mo kami! Purihin ang Diyos! Ituro mo sa amin ang daan, Panginoon. Ay, si Jesus, oh. Oo nga. Bakit nasa puno yung mama? Paano kasi? Maliit siya. Bumaba ka sa kayo. Ako'y tutuloy sa bahay mo. Sa bahay ko? Sinong gustong tumuloy sa bahay niya? Paano nakilala ni Zacchaeus si Jesus? Ito ng mansanas. O, ito yung ubas, oh. Gusto ba ninyo? Mansanas pa. O, inumin pa. Gusto mo pa? Sandali. Ibibigay ko ang kalahati ng kayamanan ko sa mga mahihirap. At kung may dinayaman ako, isasauli ko ito ng makahapa. Isang maniningil na buwis nagsasauli ng kanyang nakolekta. Imposible.
Dumating sa tahanang ito ang kaligtasan, pagkat ang taong ito ay lahi rin ni Abraham. Naparito ang anak ng tao upang iligtas ang nawala. Makinig kayo. Pupunta tayo sa Jerusalem. Matutupad ang lahat ng isinulat tungkol sa anak ng tao. Ipagkakanulo siya sa mga hentil. Siya pagtatawanan, tutustayin at tuturaan ng mga tao. Hahagupitin siya at papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay. Hi, Sarah! Hi! Hi! Teka, parang nag-iba ang lugar na ito. Oo, nawawala nga ang alaga ni Sarah. Hindi! Ipinahiram ko lang sa iba. At sino naman ang hihiram nun? Guro, patahimikin mo ang iyong mga tagasunod. Sinasabi ko sa inyo, kung di sila iimik, ang mga bato mismo ang sisigaw. Dalawampu, 21, 22, 23, 24, 34, 35, 36. Bak, nagagalit siya. Paano naman kasi? Ginawa nilang palengke ang pinagsasambahan sa Diyos. Nasusulat! Bahay dasala ng bahay ko! Ngunit ginawa niyo itong pugat ng mga magnanakaw! Matuwis sa aking mga hayop! Pigilin siya! Kakaunti. Wala na ba? Makinig kayo. Ang balong ito ay naghandog ng higit sa kanilang lahat. Silang lahat ay nagbigay ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit siya, dukha na nga'y nagkaloob pa mula sa lahat ng kanyang kabuhayan. Guro, alam po namin kayo'y nagtuturo ng tama. Alam namin na hindi ka nagtatangi ng tao, kundi itinuturo nyo ang katotohanan. Sabihin nyo, tama po bang magbayad tayo ng buwis kay Cesar o hindi? Mag-ingat ho kayo. Lililangin lang kayo niyan. Pahingi ng isang denaryo. Salapin pilak? Kaninong mukha ang nasa perang ito? Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. At sa Diyos ang para sa Diyos. Anong masasabi mo? Tandaan sagot! Tama yan! Jesus! Tama! Tingnan mo. Ayun si Pedro. Ano kayang ginagawa niya? E di bumibili ng pagkain para sa pista. Inaasam-asam ko ang makasalo ko kayo bago ako maghirap. Tandaan niyo,
Hindi ako kakain ito hanggang hindi ito mabibigyang kaganapan sa kaharian ng Diyos. Purihin ka, o aming Diyos, hari ng sansinukob, na nagbibigay ng bunga. Kunin niyo ito at pagkati-hatian. Purihin ka, o aming Diyos, hari ng sansinukob, na nagbibigay ng tinapay. Ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na nabuhos dahil sa inyo. Ngunit naririto sa hapag ang magkakanulo sa akin. At sadyang ang anak ng tao ay dapat mamatay, ngunit kawawa ang magkakanulo sa kanya. Di maaari. Hindi maaari. Imposible. Sabihin niyo kung sinong taksil, Panginoon. Panginoon, nakahanda po ako mabilanggo at mamatay na kasama mo. Tandaan mo, Pedro, bago tumilawak ang manok sa araw na ito, 3 beses mo kong ipagkakaila. Nagpasya na ang mga pinuno. Jonathan? Ano yan? Mukhang nabibilang na ang mga araw ng Jesus na yun at magugulat si Benjamin. Nakatanggap ako ng balita. Isa sa mga disipulo, si Judas Iscariote, siya'y nakipagkasundo na ipadakip si Jesus. Paano niya yun nagawa sa kanya? Madali lang. 30 pirasong pilak. At ngayong gabi, darakpin nila si Jesus at titiyakin nilang hindi siya makatatakas. Hindi. 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 Judas. Salit mo ba ipinagkakanulo ang anak ng tao? Panginoon! Lalaban na ba kami? Dakpin siya! Tama na ito. Himala. Ako ba'y tulisan at naparito kayo may mga tabak at pamalo? Ako'y kasama niyo araw-araw sa templo pero di niyo ako tinakip. Ngunit oras niyo ito habang ang kadiliman ang naghahari. Hulihin siya. Narito ang kasuotan ng hari! Hulaan mo ang mangyayari! Ililigtas mo ba kami, kamahalan? Ha? Ililigtas mo ba kami? Kasama siya ni Jesus. Babae, hindi ko siya kilala. Nakita ko sila. Isa ka rin sa kanila. Nagkakamali ka.
Natitiyak kong ang taong ito'y kasama ni Jesus pagkat siya'y taga Galilea. Lumayo ka! Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nathan! Ano yun, Benjamin? Si Jesus! Nanganganib siya! Halika! Sabihin natin sa iba! Si Jesus! Sinong pumalo sa'yo? Hulaan mo! Hulaan mo ang papalo pa sa'yo. Tigil! Ihinto niyo yan. Dalhin niyo siya sa mga pinuno. Kilos! Sabihin mo, ikaw ba ang Mesiyas? Sabihin ka man, di kayo maniniwala. At kung magtanong naman ako'y, di niyo ako sasagutin. At mula ngayon, ang anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kataas-taasang Diyos. Ikaw ba ang anak ng Diyos? Sinabi mo nga ako nga. Narinig natin ang kanyang mga sinabi, hindi ba? Dadali namin siya kay Pilato. Dadalhin yata kay Poncio Pilato. Kay Poncio Pilato? Malupit daw ang taong yon. Hindi niyo ba alam na maraming tao ang pinahirapan at ipinapako niya sa krus? Lakad! Anong kailangan ninyo? Sa ganitong oras ng umaga? Nahuli po namin siya, nililindang ang mga tao. Nanggulo po siya sa palengke sa templo. Ano ang magiging hatol sa kanya? Parusahan siya. Wala akong nakikitang dahilan para hatulan ang taong ito. Nagkasala siya. Sabi niya huwag magbayad ng buwis kay Cesar. Nagpapanggap siyang Mesyas. Isang hari. Hari? Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sinabi mo nga ako nga. Siya ay nagsimula sa Galilea at ngayon naparito. Sa Galilea? Siya ba'y taga Galilea? Kung gano'n ay, bahala si Herodes sa kanya. Narito pa siya sa Jerusalem, hindi ba? Dalhin siya kay Herodes. Sino ka ba talaga? Sino ang iyong mga alagad? Sabi ng marami, gumagawa ka ng mga himala. Maghimala ka nga. Panginoon ko, nagsisinungaling siya sa mga tao. Siya daw ang hari. Ang taong ito, hari?
Kamahalan? Saktan siya mabuti. Ibalik siya kay Pilato. Probinsya niya ito. Walang sala ang taong ito upang mamatay. Kaya't ipahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay palalayain ko. Kailangang magpalaya ka ng isang bilanggo ngayong pista. Palayain si Barabas. Si Barabas. Tama, si Barabas. Patayin ang taong ito. Ibigay niyo sa amin si Barabas. Ipako siya sa krus! Ikaw, hagupitin siya. Bakit niyo siya pinapakusahan? Nakakawa kayo sa kanya! Wala siyang kasalanan! Tabi! Tumabi kayo! Tabi! Tumabi kayo! Lumayo kayo sa kanya! Tabi! Tumabi kayo! Papatayin ba nila si Jesus? Tayo! Parahanin niyo siya! Ikaw! Ano pangalan mo? Ako si Simon na taga Sirene. Halika rito. Tabi! Tabihan niyo siya! Dito, halika! Dali! Bilis! Bilis! Ikaw, lumakad ka! Bilis! Dali! Bilis! Pinahin ang mga tali! Patawarin mo sila, Ama. Pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nagligtas siya ng iba. Iligtas naman niya ang kanyang sarili. Oo! Kung ikaw ang Mesyas, bumaba ka sa krus at iligtas mo ang iyong sarili! Maghimala ka ngayon! Ano kaya yun? Sabi hari ng mga Hudyo. Kung ganun, bakit siya pinapahirapan? Di ko alam.
Jonathan, sa palagay mo, Anong nangyayari? Ama. Nasa mga kamay mo ang aking espiritu. Inihanda ko na ang libingan ng guro. Kukunin ko na ang katawan niya. Sige, kunin mo na. patawarin niyo kami. Gusto lang namin sundan ang katawan ng Panginoon. Tutulong ako. Pero bilisan niyo. Malapit na ang Sabat. Hindi na yata natin makikita si Jesus. Teka, sandali. Natatandaan ba ninyo yung lagi niya sinasabi? Alin? Alam ko na. Sabi niya sa ikatlong araw, mabubuhay siyang muli. Tingnan ninyo! Naigulong na ang bato! Bakit niyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Tandaan ninyo ang sinabi niya sa inyo sa Galilea. Ang anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga makasalanan. Ipapako sa krus at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Makinig kayo! Gumulong ang bato! Pumasok kami! At ang katawan ng Panginoon... Wala na? Wala na. At nakita namin doon, mga anghel nagniningning. Parang araw. Sabi nila, bakit hinahanap niyo ang buhay sa mga patay? Totoo ito. Paano nangyari yun? Sabi nila. Maniwala kayo. Paano mangyayari yun? Totoo ito. Nakita namin sila. Tignan ninyo. Walang laman ang libingan. Wala na ang Panginoon. Pedro, maniwala ka sa amin. Totoong nabuhay nga ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. Di namin siya nakilala.
Ni Satan? Pirasuhin niya ang tinapay. Nakilala namin Sa siya. Emmaus, katakataka magtungo siya doon. Sumainyo ang kapayapaan. Bakit kayo malungkot? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan niyo ang mga kamay at mga paa ko. Ako nga ito. Hawakan niyo. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon. Ito ang sinabi ko sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Na ang lahat ng nasulat patungkol sa akin sa aklat ni Moises na mga propeta at na mga salmo ay kailangan matupad. Nasusulat ito. Ang Mesyas ay dapat magdusa at mabubuhay sa 3 araw. At sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Simula sa Jerusalem. Nang sabihin ni Caleb na si Jesus ay anak ng Diyos, di ako naniwala. Pero nakita ko ang mga ginawa niya at ang pagtuturo tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Nakita ko rin kung paano nila pinahirapan si Jesus. Kung paano pinalo. Hanggang sa siya'y ipinako sa krus. At namatay. Nakita ko nung kinuha ang bangkay niya at dinala siya. Ang akala ko, di ko na siya makikita pa. Pero tinupad ng Diyos ang pangako niya. Binuhay ngang muli ng Diyos si Jesus. At kung mananalig tayong si Jesus, ang anak ng Diyos na namatay para sa atin, mabubuhay tayong kasama niya. Magpakailanman. Natutuwa ako kasi, yun ang gusto ko. Wow! Ang gandang kwento! At totoo pa! Napanood niyo at nalaman kasama ni na Caleb, Joel, Nathan at Benjamin kung sino si Jesus. Nakita niyo rin akong naniwalang si Jesus ang anak ng Diyos at mamuhay kasama siya. Ngayon, ikaw naman ang magpasya. Gusto mo bang humingi ng tawad kay Jesus ngayon? Pwede nga ang sagot mo ay, di ko maintindihan. O kaya, itatanong ko muna sa nanay at tatay ko. O kaya naman, hindi pa ako handa. Pwede rin naman ang sagot mo'y oo, na gusto kong hilingin kay Jesus na tumira siya sa akin ngayon. Gusto kong patawarin ako ni Jesus sa lahat ng kasalanan ko. Lahat ng maling bagay na naisip, nasabi, at nagawa ko. At pwede mong sabihin gusto mo siyang makasama magpakailanman. Kung ang sagot mo ay oo, pwedeng-pwede ka makipag-usap sa Diyos ngayon. Katulad nito. Panginoon, naniniwala akong si Jesus ang iyong anak. Salamat po dahil namatay siya sa krus para sa aking mga kasalanang naisip, nasabi at nagawa. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Gusto ko po siyang laging makasama at manahan sa akin magpakailanman. Tulungan po ninyo akong baguhin ang aking pagkatao. Marami pong salamat, Panginoon. Gusto mo bang ipanalangin ito ngayon? Kung ang sagot mo'y oo, makipag-usap tayo ngayon sa Diyos. Dahan-dahan ako mananalangin. At pwede kang sumunod sa akin. Panginoon, naniniwala po kong si Jesus ang iyong anak. Salamat po dahil namatay siya sa krus. Sa lahat po ng mga kasalanan kong naisip, nasabi, at nagawa. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ko. Gusto ko po kayong makasama at manirahan sa akin magpakailanman. Tulungan niyo po akong baguhin ang aking pagkatao. Salamat po ng marami. Amen. Ngayon, maniwala ka sa pangako ng Diyos na mahal ka niya, pinatawad ka niya at lagi mo siyang kasama. Kung nananalangin ka, mabuting sabihin mo ito sa iyong nanay at tatay, lolo at lola at mga kaibigan. Nagsisimula ka na ngayon sa magandang buhay. Kaibigan mo na ngayon si Jesus at ang Diyos ang kanyang Ama. May 4 na bagay na makakatulong sa'yo para maunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos.
Magbasa ka ng Biblia araw-araw. Napakaraming pangako sa'yo ng Diyos. Makipag-usap ka sa Diyos. Magagawa mo ito kahit anong oras, kahit kailan, kahit saan. Ikwento mo sa iba si Jesus. At sumama ka sa mga taong mahal at kilala si Jesus. Natutuwa kami na naikwento namin sa'yo ang buhay ni Jesus. Ngayon, ikaw naman. Ikwento mo sa kaibigan mo.